Buenos dias, mga kagandang buhay. Naganap po kami ng Napier. At sa wakas, ito na po, nakakita na po kami at uumpisa na po namin gapasin. For today's video po, mga kagandang buhay, susubukan po namin gumawa ng silage para po makaimbak kami ng pagkain para po sa ating mga alagaing baka. Tingnan niyo po, mga kagandang buhay, ang aming unang subok. At sana po maging successful ito. Natutuwa rin po ako sa kabilang banda na ang aking mga empleyado ay nai-excite sa mga gawain sa farm. Masaya kami habang ginagawa namin ito. At ito nga, gagapas na kami ng Napier, mga kagandang buhay. Very challenging po talaga ang unang sabak namin sa pag-aalaga ng mga baka. At for sure, babalikan ko ang mga bidyong ito balang araw. Stay focused. Yan po ang una naming natutunan dito sa platform na ito. Welcome po ang mga informative comments. Very appreciated po talaga. Lalo't wala pa po kaming experience sa pag-aalaga ng baka. Salamat po, mga kagandang buhay, sa lagi po ninyong pagsubaybay sa aking mga vlogs, sa lagi po ninyong pagbibigay ng mga inspiring comments. Thank you so much po. Yan po ang dahilan kung bakit po nandito pa rin ako sa vlogging. Dahil po sa mga request po ninyo. At enjoy watching po, mga kagandang buhay. Sundan nyo po ang aming paggawa ng Napier silage. So, dito na nga kami sa farm namin, mga kagandang buhay. At yung kanina na kinuha natin na Napier, na halos po hindi na nakuha na may-ari for mga 8 months siguro po, mga kagandang buhay. Ito na yung ano niya, stock. Maganda po itong klaseng Napier, mga kagandang buhay. Ang laki-laki ng mga stock. Yan, ang laki ng mga stock, parang tubo na. So, gawa ng ang taas-taas na, magtatanim tayo doon sa puguan ni Ron. Kasi buti doon at may tubig. Ayan, at ang ano naman, ang dahon, ito, in-shredder na namin. Alam nyo ba, mga kagandang buhay, ang instruction ko dito kay Manager Bio, ayan, napilit niya pong sinasabing tama yung plastic na nabili niya. Kumikindat-kindat. Ito po yung plastic na nakuha ni Manager Bio. Sabi ko sa kanya, kasing laki ng ng lagay ng bigas. Pero ito lang po, mga kagandang buhay, ang ginawa niya, Para lang talaga sa isang sakong 25 kg. Ayan. Isang sako nga, pero pang 25 kg. Kaya dapat sana ganito ito kataas, lagay natin sa sako ng feeds. Kaso lang ang naging kinahinatnan po, ayan lang. Oh no! Tingnan po natin, mga kagandang buhay, ito dahil silage po natin ito. Silage natin. Pero Joe, ayaw kumain ng mais na silage yung ating mga baka. Oh. Ayaw daw. Pero syempre sabi ko sa kanya, pinapasana yan. Masasanay din sila, Joe. Kunti-kunti lang muna, Jo, kasi di naman nasisira yan. Huwag mong ibigay lahat, pakunti-kunti lang, paamoy-amoy lang muna. So, ayan, at pinapakain ni Jo ng fresh na damo. At ito po, dahil sa puno po yung truck na yun, mga kagandang buhay, ay kailangan natin talagang fresh pa lang i-silage na natin. Ayan. Tapos, Jo, kapag ka na-silage na ito, buksan mo na lang unti-unti. At ito yung ipakain mo. Haluan naman daw ng saging. Ito po ang na-shredder na namin, mga kagandang buhay. So, experimentation po ito tungkol sa silage. Pasay, natin yung kuna natin ng hangin.
tingnan niyo po mga kagandang buhay, susubukan po namin na ito pong pang-vacuum namin sa aming mga sasakyan ay babacuum natin dito mamaya. Yung maliit lang naman pala, oh. Okay naman to. Para ma-vacuum natin. Dahil meron pong nasubukan si Manager Bio na isa. Loy, kunin mo nga, Loy, yun. So, ito Manager Bio, ito yung una mong tinalian. Pero nakita ko, ang dami talagang hangin. Oh, no. Kaya mamaya, kuha na lang tayo ng sako na pang 25 kilos. Tsaka ilagay natin ito sa 25 kilos. Manager B, kulang pa siguro ito sa press. Dagdagan mo pa. Oo. Dagdagan mo pa, Manager. Ayan. Ay, ilang kilo kaya ang laman nito? Yan, okay na siguro, no? Siguro talian na lang at Pwede man isugod ng baba. Ha? Ganyanin na lang. Tapos ipasok yung bunganga. Oh, yan. Isugod dayo yo. Ha? Tapos talian mo yun. Yan. Yan po. Okay. Yan po mga kagandang buhay, kinukompress na po natin, oh. Vacuum po natin mga kagandang buhay, oh. Di pa? Wow. May pakinabang yun kung ano namin. Gamit pang sasakyan. Okay na yan? Yan po mga kagandang buhay, ang ganda pala. Pag na-vacuum siya, oh. Talian po natin kasi nakita ko kanina na yung natalian ni Manager Bio may hangin pa rin po. Oh. Sorry. Ulit. Sige, tama lang. Oh. Ayan. Para po sa silage natin. Tapos lalagay na lang natin sa sako na 425 kilos. Kasi nga, syempre, yung plastic ang nabili ni Manager natin, para sa 25 kilos lang. Oh. Ayan. Mga kagandang buhay, tingnan nyo pag na-compress. Oh. Yay! Manager Bio naman eh. Ang liit-liit eh. Oh. Ang liit-liit talaga. Sige, ubusin na lang po namin mga kagandang buhay yung nabili ni Manager Bio. Ilang 200 pieces yung nabili mo? 100 lang yung nabili mo? Damo lang ba yung Hala, ang ganda pala, no? Ay, bigat. Hala, grabe, mabigat din pala. Mga 15 kilos. Ayan po, mga kagandang buhay, ang ganda pala pong i-vacuum. Sana wag lang mabutas yung plastic, no? Kaya para masiguro na wag mabutas sa plastic, ang dami natin doon, libo-libo yung ating mga sako doon sa bigas. Oo. O ngayon, naniwala ka na sa akin na kailangan ng vacuum. Kasi kanina sabi mo, kahit walang vacuum, kaya naman itali. Kaya, alam mo ba, minsan makinig ka talaga sa akin. Makinig ka sa akin. Sinabi ko, laki-lakihan ang plastic. Sabi, tama na ito lang. Tama na itong plastic. Malaki talaga itong plastic. Sabi ko, ba't ang mura naman ang plastic na yan? Duda na kagad ako. Malaki na yan sa maliit. Anong chimes? Ayos? Bugang ito, oh. Nami, oh. Compress. Ito, compress. Compress po ulit natin. Kahit maliit lang yan ang katawan ni Manager Bio. Maliit din ang yan. Maliit ang utak daw. Ikaw nagsabi niyan, ha? Hindi kaming nagsabi. Ano po mga kagandang buhay, ah? Ano ba yung style mo kanina? Talagang pinasok mo yung ano mo muna, compress mo muna ng para magkaroon ng... Kasi pag ganito kasi mga kagandang buhay, meron pa rin hangin. Meron pa rin siyang hangin. Eh, sabi ko kay Manager Bio, ipakuha mo yung vacuum natin sa sasakyan. Kaya kinuha naman po ni Chimes. Ipasok pong ganyan. Ito, ang galing naman, Lotus. 110 watts.
O, yan. Sabi mo, manager na may gold. Yan. Ano yung manager natin? Ayusin natin yung gold manager. Ayusin natin yung gold ng manager natin. Yayamanin tong manager natin, mga kaganang buhay. Alam mo kanina, nung nagtapas nito, talaga alas 12 na kami natapos. Pagod na pagod sila. Para lang po sa ating mga baka. Kasi mga baka natin, nanibago yata dito. Kaya kailangan po natin silang pahingahin para makarecover. Tapos purgahin po natin, mga kagadang buhay, pupurgahin. Kasi pumayat talaga po yung ating mga alagain. O, ayan o. Mali na agad. Yan. Ako, Dong. Maano ito, Dong? Ako, mabutas ito, Dong. Kung ganyan. Ala, the best. The best talaga. Oh. Patay, patay. Patayin. Oh. O, ilan na yan? Mukhang malaki yan, manager. Mukhang malaki yan kaysa kanina. Higot pa. Oh. Okay ah. O, niwala ka na sa akin na maganda talaga pag naka-vacuum. Kaya para-paraan lang po para po sa pagkain ng ating mga hayop. Medyo marami pa. Wala pang kalahati yung NAS reader nyo. Dami pa yan. Ayan, at saka taniman namin yung bibihan doon ni Ron. Oo. Ang ganda ba, Jo? Buhatin mo, Jo, kung mga ilang kilo. Oh. 15. Galing. Oh. Ito na po siya, mga kaganang buhay. Ganito lang po pala yung gawa ng silage. Tapos po, wag po dapat magkaroon ng hangin sa loob kasi di mapiperment. So, kailangan lang natin ilagay ito sa 25 kilos na sako. Ito nga po, mga kaganang buhay, dito po sa aming lugar, meron naman po palang mangilan-ngilan na may tanim na napier. At sa Iloilo pa daw nila kinuha to eh. Itong similya. So, yung nakuha kasi namin sa airport, mga kaganang buhay na similya ng napier ay maliliit. Parang mga wild. Pero ito po, mga kaganang buhay, ang ganda nito. Tapos medyo malalaki din ang dahon. Yung nakukuha natin sa airport na napier, ang liit ang dahon, no? Native. Native lang po nakukuha namin doon po sa airport. For free naman po yun. Kasi itinanim po yun ng taga-airport po para po wag yung soil ba. Yung lupa, pag tag-ulan, hindi ba siya erode. Anong tawag? Erode. Para ang lupa po, mga kaganang buhay, ay hindi po mag-erode. Kaya nilagyan po nila tinaniman ng napier, pero native. Native po na napier. Sabi naman po ng may-ari kanina, nang pinagkunan namin ito, binili pa daw nila ito. Tsaka meron din pa daw binigay yung taga-DA. Oo. Kaya sabi ko sayang. Sabi naman ni Kabiang Roger, at saka ng mga tao dito, kaya naman daw is-reader ito. Pero sabi ko, matigas-tigas na siguro. At saka, syempre mga kaganang buhay, mahirap ding maghanap ng similya ng napier. Yan, kaya, ang gawin ko dito, doon po sa farm ni Ron, doon sa itikan niya, kalahati lang po ng lot, ang kanyang nilagyan po ng bibi, yung languyan ng bibi. Yung kalahati banda doon, lagyan ko na lang po ng kanal kasi po ang tubig doon ay masyado pong malakas, hindi po yun nawawala ng tubig. So, ito, tuwang-tuwa po yung aking manager dito, tuwang-tuwa oh. Tuwang-tuwa siya. Ito yung ginawa niyang isa oh. Pinrest niya talagang sobrang-sobra. Ayan, pero parang magaan compare dito sa isa. Siguro konti talaga ang laman nito. Ito, okay naman. Mabigat ito. Talagang maraming laman ito. Pero parang may hangin pa siya, manager. Ay, konti pa siya. Okay na siguro to. Baka naman nagbalik ang hangin. Oh, no! Ha? Nagbalik ba ang hangin? Parang hindi naman Oo, pero ito talagang siksik na siksik. Sa
So, sige. Ano natin? Ang galing. Oh. Talagang higop na higop po, oh. Oh. Kaya sa akin mga tagapanood dyan, yung journey po namin sa cattle farming ay talaga pong nakaka-excite at nakaka-stress din. Dahil na-stress po ako ngayon, nung tiningnan ko yung mga malalahi nating baka from Batangas, medyo ano sila, nanibago po sa environment na naman. Pero mas gusto nila daw yung napier. Napier yung ipakain. Yung iba naman po, kasi may dala kaming 10 sako sila, Kabiyang Roger, na silage ng tubo, galing po dun sa Batangas. Hindi sila masyadong kumakain. Konti-konti lang. Kasi syempre, understandable naman po mga kaganabuhay na hindi pa sila nasanay. At saka, sinubukan po namin itong silage ng napier po. Kasi medyo malayo po yung pinagkukunan namin ng napier. Magastos po sa gasolina. Kung araw-araw po kami mangunguha doon. So, Jo, pag pumunta ba tayo sa airport, meron pa tayong makuha doong pangilan-ngilan na ano? Napier? Wala na, ubos na. Ubus na? Kahit yung sa medyo mataas na bundok na? Ubos na namin, kinuha. Linggo. Ubos na. Wala nang mapagkitaan kahit pa unti-unti lang dyan sa daan? Mga 1 buwan, marami na naman. Sa 1 buwan pa? Kaya dito, magtiyaga na lang muna tayo dito sa mga kapitbahay natin na kumuha ng mga napier. So ito ba, magigiling ka rin ng mga rice stalk para Oh, ano ito, lagyan? lagyan. Gusto ba ng mga baka natin pag may molasses? Molasses, tsaka napier, tsaka kwan. Kids. Oh, pids. Halo. So maraming mga subscriber natin nagsabi na mahirap daw kumain yung mga baka natin kasi medyo malalim. Nakita mo mahirap nga? Mahirap. Oo. Kaya for the meantime, ibanyera mo muna. Oh, banyera. Sa banyera na lang po muna namin sila pakainin mga kaganang buhay. Kasi nga medyo siyempre ano po ang ano natin, ma-expect natin po sa baguhan po na nag-aalaga ng mga baka. So kaya nga po tuwa-tuwa po kami na may mga nagko-comments, nag-suggest sa atin. Kaya tuwa po kami doon. At saka yung mga knowledge po natin, maipapasa din po natin sa iba. Oh. Ngayon po ginaganahan na si Manager Bio. Kasi kanina po, medyo nahirapan talaga siyang tali. Pero ngayon, ano nila yung compression, yan, vacuum nila, okay na. Madali na lang pong itali. So yun, pag malaki sigurong sako, ayos na ayos, no? Yan. Ang kulang na lang nito, Jo, is ilagay natin sa sako. Oh, Para hindi mabutas ba ito, baka tukak-tukain ng manok, mabutas. Sayang naman. Sako ng mga kwan. Sige, kunin mo na. Baka tukak-tukain kasi ng manok eh. Mabutas, sayang lang, di ma-ferment ang ating silage. So, ayan po yung style namin po mga kaganang buhay sa pag-silage. Dahil wala naman po kami mga drum, wala naman po kami bunker. Pero ang dami po namin dong tigkalatian ng mga sako na sa bigas, thousands po yung mga nakatambak po doon. So, siguro naman po ay itong nabiling plastic ni Manager Bio, pag wala naman po kaming sako na 450 kilos, bibili pa rin tayo ng ganyan nyo. Meron 2 size dapat yung ating plastic. Meron tayong malalaki para po sa mga, sa ano ng feeds. Tapos, ito pagka tikalatian. Dahil ang dami namin tikalatian, hindi na kasi uso ngayon mga kaganang buhay. Yung bigas po na naka 50 kilos. Ang uso na ngayon ay per 25 kilos. Ano na lang, ganun ang kapasidad niya. O tingnan nyo mga kaganang buhay, mahirap talaga siyang itali pagka hindi po nakuna ng kahit na i-compress mo pa siya ng i-compress mga kaganang buhay. Ang dami pa rin po, ang dami pa rin hangin. Yan. Galing. Ang galing po mga kaganang buhay, Baka may mga nanonood po na interesado po sa aming vacuum. Dahil meron po kasi mga vacuum na mahina po ang higop.
Pakita namin po yung vacuum namin. Nabili ko po ito sa, saan yan natin nabili ito? Sa City Hardware? Or Handyman? Okay na. Ayan, tingnan mo ito, ang atin pong vacuum. Palagay ko sa City Mall namin ito binili. Lotus, ayan o, 1,100 watts, wet dry vacuum cleaner. Ayan o, Lotus talaga siya. Kalimutan ko na kung magkano bili ko nito. Oh, napakaganda niya, mga kagandang buhay oh. Itong gamit namin sa mga sasakyan namin, sa mga SUV. Pwede pala po siya. Ayan na oh, dami na. Yan na. Yun ay medyo may hangin pa, no? May hangin pa ba? O sige, ulitin na lang natin. Medyo may hangin pa yon. Ayun, dalawa to. Ito, si sureball na sureball eh. Ito yun, oh, parang may hangin pa. Oh? Ala, may hangin nga, oh. Oh, no! Maya na lang po, mga kagandang buhay, gigiling tayo ulit. Busin natin po ito lahat. Kaya ang galing. Henyo talaga to si Manager Bio natin. Tsaka si Chimes. Si Chimes po, matagal na sa aking nagtatrabaho. Ilan nga ang taon na? Anong taon ka nag-upisa? 2012. Oh, 2012. Hanggang ngayon dito, nagkaroon na ng uban, mga kagandang buhay. Nagkaroon na ng uban. Tsaka po si Jojo, accidentally, yung isa ko pong tauhan ay na-inlove si Jojo doon. Tapos, yung asawa ni Manager Bio, si Sai, magkapatid yung asawa nila. So, accidentally, mga kagandang buhay, nung pinakilala siya ni Kiray sa akin, yung apelido niya ay Martin. Tsaka Martin po ako sa nanay. Sabi ko, saan ba? Saan ka bang Martin? Ako, doon pala po. Sa mismo pong lugar ng lolo ko. At saka, tinrace po namin, siya po ay first cousin ng nanay ko. So, second cousin kami. So ngayon, siyempre, dito na siya nagtatrabaho sa akin. Sa kanya na yung kubo na yon. Tsaka happy naman daw siya dito sa trabaho niya pag-alaga ng mga baka. Dahil noon pa lang po daw maliit siya, nag-aalaga na daw siya ng mga baka ba. Pero niluko rin siya ng, ano yung tawag noon? Paili? Ano yun? Paalaga. Ayan. Wala siyang natikman doon. Fight! Oh. Ay, may hangin nga talaga, Manager, no? Okay. Oh, ayan po, nakita po ninyo, ha. Ito, ulitin na lang natin kasi itong dalawa kanina, first time po namin. Hindi masyadong na-compress. Hindi kagaya po nito, compress ng compress. Ayan, compress ulit ni Manager. Nagkaroon agad ng hangin, oh. Nagkaroon agad ng hangin, oh. Oh, no! Hangin agad. Ano? So, ayan po mga kagandang buhay, experiment namin. Sana maging successful itong aming silage na pier. So, hapon na po, kaya bukas na lang namin ipagpatuloy po itong natira sa truck. Ito na lang tatapusin ni Manager, oh. Kaya kung makapagtanim po tayo ng maraming napier at saka po mais, ay wala na po tayong problema dito po sa pagkain sa ating mga baka. At gusto ko rin po makatulong na ma-educate din po ang iba sa aming mga natutunan po dito sa aming farming. Thank you for watching, mga kagandang buhay.